Sa mundong puno ng matinding kaibhan sa ekonomiya, libo-libong bata ang naipit sa hirap at pagsasamantala. Mga kabataang inaasahang solusyon at itinitingala. Kapalit man ito ay ang kanilang dusat pangamba. May puwang pangaba sa kanilang minimithing edukasyon, lalo na sa mga musmus pa lamang ay pinagkaitan na ng panahon. Hanggang kailan pa ba nila titiisin ang ganitong mga hamon? Na dapat ang mga adulto ang pangunahing umaaksyon. Sa aming paglalakbay sa mga komunidad sa lalawigan ng Cavite, makikita natin ang mahirap na kalagayan ng pamumuhay. Dito ating masasaksihan ang isang nakakadurog pusong sakripisyo, ang pag-aalay ng kabataang pag-asa para sa ekonomikong ikabubuhay. Name mo, Anson po. ilang taon ka na? 14 po. Anong grade mo na? Nag-aaral. Hindi ka nag-aaral. Anong ginagawa mo dito sa terminal? Natitinda lang po. Wala pa nga po kasi ang benta. Anong tinitinda mo? Pastillas po. Kanina ba mga umaga? Kaninang umaga ka pa, tapos wala ka pa. Tanghali na po kasi ako nagising. Asan parents mo? Tapos pag hindi, paano pag hindi mo to nabenta? Napapaluwa din po. Napapaluwa din po pag di po nabibenta. Ano to, inuuwi mo pa to sa inyo? Tapos babalik ka ulit dito, bebenta mo ulit. Ganun. Nag-aaral po. Nag-aral ka, hanggang anong grade ka lang? 3 po. Hanggang grade 3 ka lang. Di po ako nagbabalik na hindi po ubos yan kahit madaling araw na po ako matapos basta maubos ng buhay. Titingnan natin sa age bracket na meron tayo sa child labors, no? For example, dinedefine natin muna itong bracket na ages 7 to 15. Pasok siya sa child labors, no? Yung epekto dun sa mental health ng paglaki pa lang ay sobrang laki. So, titingnan natin, hindi naman ako specialist para sabihan na ganun or magbigay ng mga words na pwede nila makuha, no? Pero, para sa akin, no, syempre bata din ako, tinitingnan ko din yung paglaki ko. Kung titingnan natin, kung sila sa ganung age ay naghahanap buhay na para sa kanilang sarili pangangailangan or may binubuhay pa sila bukod sa kanilang sarili, no, makaka-apekto yun sa paglaki nila, no? Or yung sa kinakain nila, 3 times ba sila nakakakain or hindi pa normal yung pagkain nila. So, sa physical health ay maaaring tingnan natin yung iba malnourished, kulang sa pagkain, no? Kulang sa vitamina. O, kung titingnan din natin sa mga data na meron tayo, sila yung usually na hindi gaano nabibigyan ng sapat na pangangailangan in terms sa pagkain. Yung physical health nila at mental health ay sabay yan. Holistic dapat yung isang bata sa paglaki. Pero dahil sila ay nasa ganong gawi, yung child labor, malaking epekto kung paano sila sa pagtanda o paglaki o pagdevelop ng kanilang holistic health. Dito naman sa barangay namin, para makita ko din yung trick or tip na para maiwasan yung gano'n. Na dapat meron tayo mga programa na para sa mga bata, hindi lamang dun sa meron kaming edad or meron sa mga resources sa ibang age bracket mo. So, etong mga bata kasi sila yung vulnerable sa ganitong sector. Sila yung madalas hindi nabibigyan ng attention, time, or kulang talaga sa panahon, lalo na yung modernization natin, katulad yung parents natin, wala masyado sa bahay. Anong gagawin nila? Minsan kasi may cases na wala silang pera para kumain o wala silang pera na iwan sa bahay dahil wala na silang kasama, no? So, wala silang choice para lumabas ng bahay at kumuha ng kung ano ang pwede nilang pagkakitaan para kumain, di ba? So, may ganong cases at siguro dahil nandito naman din kami, ini-recommend ko din na meron tayo alternative or may intervention tayong programa para sa mga bata na mas vulnerable kaysa sa atin. Ayon sa Ateneo Human Rights Center noong 1998, ang child labor ay sanhi ng kahirapan kung saan ang bata na 15 taong gulang pababa ay nagtatrabaho upang kumita ng pera para sa sarili o sa iba. Ayon naman sa datos ng International Labour Organization, nagtaya na may 160 milyong bata sa mundo
ang sangkot sa child labor at ang 2 milyon dito ay mula sa Pilipinas. Anong name mo? Cedric po. Taga saan ka? Francisco po. Francisco Dos. Francisco Dos. Ano binibenta mo? Lanzones po. Lanzones. So, asan yung parents mo? Lolo ko lang po nag-aalaga po sa akin. Lola mo lang nag-aalaga. Lolo? Okay. Kanina ka pa ba nagbebenta ng lanzones? Opo. Nakabenta ka na? Dalawa pa lang po. 2 pa lang. Ano yun, everyday ka nagbebenta? Sa everyday ka na nagbebenta niyan, nakakarami ka naman ng nabibenta. Opo. Minsan po, onte. Minsan onte. Bakit ka nagbebenta ng lanzones Para ngayon? lang po sa, opo, para lang po sa lolo. Para ba kain niyo araw-araw? Yan lang ba yung kinikita nyo sa isang buong araw? Pagbebenta lang ng lanzones? Nag-aaral ka pa ba? Anong grade ka nag-stop? Grade 3. Hanggang grade 3 ka lang. Tapos after na nagbebenta ka na. Kaya sa niya po kuya ko. Kuya mo, ilang taon na kuya mo? 16. Ikaw, ilang taon ka na? 40. 14 ka pa lang. Tungkol sa pag-aaral, minsan hindi na nga sila nakakapag-aral dahil sa kakulangan nga ng pangangailangan. Unang-una yung material na bagay, mga gamit sa school, mga sapatos. Minsan tinatamad mag-aral, tinatamad pumunta ng school. Meron tayong lugar na yung mayamang lugar katulad ng Makati, sagot nila lahat. Dapat talaga may pondo naman yung isang barangay o yung isang pamayanan. Dapat alagaan yung mga bata. Wala, syempre. Hindi dapat mawala yung tinatawag na. Kasi sa Sedcar, meron kami project na Uplan Timbang. Doon pa lang nakikita na natin yung mga batang malnourished. Tapos may iwasan silang maging malnourished. Yung utak nila at yung physical nila, may handa nila sa kanilang kinabukasan paglaki nila. Yun ang sa pananaw ko. Ayon sa pag-aaral, kapag inilapat ang child labor sa deontolehiyang pananaw, ito ay nagtatalo tungkol sa pagsasamantala sa mga bata para sa paggawa ay mali sa moral dahil nilalabag nito ang pangunahing karapatan ng mga bata sa edukasyon, ligtas sa pagpapalaki at kalayaan sa pang-aabuso. Ito ay hindi sumasagot sa pangangailangan ng mga bata bilang mga individual at sa halip ay ginagamit sila bilang paraan ng ekonomikong layunin na hindi etikal. Samantalang sa utilitarianismong pananaw naman, ang etika ng child labor ay nakasentro sa mga resulta ng pagpayag o pagbabawal ng child labor. Kung ang child labor ay humahantong sa mga benepisyong pang-ekonomiya para sa isang malaking bilang ng mga tao, ito ay maaaring makatwiran. Upang mas lumawak pa ang ating pag-unawa sa isyong ito, nagtanong-tanong din kami sa ilang individual kung sila ba ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa child labor. Hindi po. Para sa akin, ang child labor, kailangan ng mga ating mga kabataan or mga bata ay hindi muna pinagtatrabaho. Kailangan inaalagaan sila, pinag-aaral, sinusubaybayan sa kanilang paglaki. Hindi dapat na sila ay sa murang edad ay makapagtrabaho agad. Hindi po tama na ganun yung maging kalakihan nila na magtrabaho ng maaga. Kailangan sila nag-aaral para para makatulong sa ating bansa dahil may kasabihan nga tayo, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Ako ay hindi sumasang-ayon sa child labor sapagkat maaaring abusuhin ang mga bata na magtrabaho kahit na hindi sakop na kanilang duties at responsibilities dahil kulang pa sila sa kaalaman at experience. Maaari ding hindi maging maganda ang pakikitungo sa kanila kasi baka apihin sila o mabuni lamang ng kanilang mga kasamahan. At maaaring may mga negatibong implikasyon na pwedeng mangyari sa mga bata. Ang child labor din ay nagdudulot ng panganib at pansasamantala sa mga bata na siyang dapat protektahan at bigyan ng oportunidad sa edukasyon at paglalaro. Para sa akin, agree naman ako kasi kung kailangan naman talaga ng family nila ng support from him or her, bakit hindi pwede magtrabaho yung isang bata? Agree. Why po?
Kasi wala pa sa tamang edad yung mga bata pinaghahanap ng magulang. Kumbaga, ano pa sagutin pa ng mga magulang yun kasi minor de edad sila. Sa likod ng bawat inosenteng mata na nabubugbog ng pasanin ng trabaho, naroon ang hindi nasasambit na pakiusap na maging bata, matuto, maglaro at mangarap. Ngunit sa gitna ng dilim, ating nasaksihan ang tapang ng mga batang ito. Ang kanilang diwa na hindi napapako ng mapangahas na realidad at ang kanilang pag-asa na nagtutulak sa kanilang determinasyon na magtiis at magpatuloy para sa pagbabago ng kanilang pamumuhay. Ito ay hindi lamang isang dokumentaryo, ito ay patunay sa lakas ng pagkakaisa, nagapagtaguyod at pakikipagtulungan. Bawat aksyon, gaano man ito kaliit o kalaki, ay maaaring magdulot ng kaibahan. Kaya't manatiling mulat sa kalagayan ng mga kabataan, hindi ang kabataan sa kahirapan.